si Dan Fernandez, yung hearing, ha? Kasi meron akong kodigo, actually hindi ko siya nabasa dahil, hindi ko siya napanood dahil more than 3 hours, no? Almost 4 hours, 3 hours and 46 minutes. Pakinggan nyo na lang muna ang ilan, ha? Lapses on November 30. As much as possible, anuhin natin, mag-comment tayo dito. 2 weeks prior to the expiration. And we were asking about these amendments. And sabi nyo, hindi pa naman yan, hindi pa naman, wait. Sandali, ha? Importante ito. Sir, kasi, if I may be allowed to explain, Your Honor, those articles refers to the period of any approval or revocation. So from 18 months, sinorten na nila sa 12 months. So therefore... No, wait, mali ka. Yes, po. Yusek Taya, you read your constitution of the WHO and the International Health Organization. Imagine ninyo, mga ka-curious, ang USEC Undersecretary ng Health, si Tayag, eto ha, kasi minamagic-magic tayo dito ng mga leaders. Dahil promise, gusto talaga nilang i-push. Kunwari, nagmumukha na lang silang engot. Kasi imaginein mo, USEC siya, hindi niya alam na itong may mga rules na once hindi tayo umimik, merong period na 12, ilan ba yun? 10 months, pakinggan natin mamaya, ha? Na kailangan mag-abiso ka na kung okay ka sa mga gagawing pagbabago ng IHR or hindi. Merong period na po pwede tayong parang grace period na within that period, bibigyan ka ng panahon na kung aayaw ka, kung kakalas ka, imaginein mo yung period pa lang na yon, hindi alam. Nitong, kunwari lang hindi alam. And then later on, na-explain na rin, inamin niya na, hindi nga niya inabisuhan. Kasi naghihingi ang Kongreso, si Dan Fernandez, nagsasabi siya kung kailangan natin malaman. Kailangan malaman ng Kongreso kung kailan ba talaga tayo dapat magpadala ng ating, kumbaga yung dissent o papayag ba tayo na maratify itong IHR. Kumbaga yung specific ano pa lang na yun, argumento, hindi alam ng USEC na kailangan within that period magpadala tayo ng ating desisyon. Tingnan nyo ha mga ka-curious. So, it specifically states that from 18 months, it will be reduced to 10 months. So prior to that, nung May 2022, when these amendments were adopted, and the period of rejection and amendments na 18 months lapses on November 30. So, mga ka-curious, sa madaling sabi, na dapat yung period of rejection, ito ang nakakatakot mga ka-curious. Kasi noong unang hearing, tinanong na siya, nag-argue na sila dito sa time na 18 months, ni-reduce na lang daw sa 10 months. Yung period na magre-reject tayo. Anong ibig sabihin? Na i-reject natin yung mga sinulat nilang ibig sabihin yung mga amendments, pagbago ng mga gusto nilang regulations na later on magiging binding legal na yon. Sa ngayon, nagsulat sila ng International Health Regulations na ang marami doon na binago nila, isa na doon yung hindi na tayo pwedeng magdesisyon. Halimbawa, in case of emergency, hindi na ang WHO recommendatory body o magre-recommend na lang sila. Hindi na. They will be on top. Sila ang magdedesisyon kung kailan magde-declare ng pandemic. Sila na ang magdedesisyon kung ano yung virus na magkukos ng pandemic. Sila na ang meron na silang mga kaugnayan sa mga agencies ng gobyerno. Halimbawa, yung mag-deliver ng mga PPEs, sila na ang magko-coordinate lahat. Now,
yung period of rejection na yon, naglaps na, November pa lang. Nakikita niyo mga ka-curious, so ibig sabihin, hindi na tayo po pwedeng mag-reject. Pakinggan niyo mga ka-curious. Conducted a hearing prior, 2 weeks prior to the expiration. And we were asking about these amendments. And sabi nyo, hindi pa naman yan, hindi pa naman, wait, ayusin tayo. Ang sabi nyo, hindi pa naman siya final. But in all reality, etong sinasabi ninyo, hindi tayo nag-reject, hindi tayo nag-complain. So in other words, pumayag tayo na from 18 months, magiging 10 months na lang po yung period of rejection. Okay. In the next Dahil sa hindi tayo nagpadala ng notice within a period noong November, paiiksiin na yung, okay, maintindihan nyo, dahan-dahanin natin, kasi pati sila nakukonfuse din. Matagal nila itong pinagdebatihan noong pa, yung mga unang hearing, yung pinakauna. Kasi mga ka-curious, yung pagtahimik ng Department of Health sa Pilipinas na naglaps na noong November, yung period of rejection na supposed to be mula sa 18 months, halimbawa, mula sa 18 months, no? Bibigyan kita ng 18 months na magbigay ka ng inyong desisyon kung gusto nyo ba, i-reject mo ba yon, yung period na yon, or kung hindi ka nagpadala within 18 months, ang ibig sabihin, pumapayag ka doon sa amendment na gawin na lang 10 months ang period ng pag-ayaw mo. Okay, nakikita nyo. So, nung naglaps nung November, ang ibig sabihin dahil hindi tayo nagsabi sa WHO na hindi tayo pabor doon, so automatically, yung period ng rejection marireduce na lang from 18 months within 10 months na lang. So, lumiit, kumunti na yung time para bigyan tayo ngayon ng panahon kasi mga ka-curious, ang purpose talaga yan ng WHO does na paiksiin, pabilisin. Okay? So, ngayon, yung period na 18 months na magre-reject tayo, wala na yon, na ano na yon kasi hindi tayo umayaw. So, automatically, yung period of rejection na-reduce na sa 10 months na lang. So, nakakabahala po ito dahil sa May, itong darating na May, ano na ngayon, March, April, May, less than 2 months na lang, mag-uusap-usap na sila. At dyan, mga ka-curious, ang nakakatakot kasi sabi diyan sa nag-transpire sa meeting, na yung WHO pala, halimbawa, ang WHO, ang nagpipili ng representante ng Pilipinas sa WHO. So, ang representante natin sa Pilipinas ay ibang lahi. Yun ang nakakatakot. Imaginein mo, ibig sabihin, mga ka-curious, kung tayo, ito ang sinabi ni Dan Fernandez na ang nagre-represent ng Pilipinas, hindi daw Pilipino, kundi yung WHO ang pipili kung sino ang magre-represent sa Pilipinas. Ang tanong, tama pa yon? Tama ba yun? Makatuwiran ba yon? Na iba ang tao ang magre-represent sa bansa natin doon sa WHO? Tingnan niyo mga ka-curious. ratification that will be Sandali. conducted on May 2024 this year. Ito po, ira-ratify na po nila yung amendments na from 18 months, magiging 10 months, and from 24 months upon ratification sa May 24 ng lahat ng amendments na yon, then 1 year, it will all be implemented. Wow. And that's also worry. Nakaka-worry nga talaga, oh. Kasi nga, ang mangyayari po dito, kung ma-approvean ng amendments na yon, then 1 year, it will all be implemented. And that's also... So ngayon, yung pag-uusapan sa May, itong darating na 2 months from now, kung ano yung mapag-agrihan nila, i-implement na yan within a year kaagad. Ang bilis. Nakakatakot ito, mga ka-curious, nakikita nyo. So sa isang banda, hindi in-inform ang mga gobyerno natin na nag-okay na tayo
by not saying anything na i-reduce na yung rejection period mula sa 18 months to 10 months na lang. Ngayon, mag-meet sila sa May. Ngayon, kung ano yung maratify nila, mapag-usapan nila doon sa meeting this coming May, bibigyan na lang ng 24 months, and then lahat ng mga nasabi doon, i-apply na yon at legally binding na. Okay, ano ang purpose nila? Kasi, mga ka-curious, ito yung nakakatakot na part na hindi naman nila dinidiscuss sa hearing. Okay? Yung, mga ka-curious, na pag na-ratify yung 300 plus na mga amendments, yung mga pagbabago, ulitin natin, dahil bago itong mga amendments, ang role ng WHO, magbigay lang ng advice. O sige, sabi ng WHO ganito, magbibigay lang kami ng advice sa mga bansa. Pero yung mga bansa, kasi meron naman sariling Department of Health, sila ang magdidesisyon. Diba? Pero ang nangyari, itong pandemic, naging compliant lahat ang mga bansa. Kasi trinayal nga tayo. Nagsunod-sunod ang mga bansa. Sunod-sunuran lahat sa WHO, kahit na nag-a-advise lang dapat siya. And then, pag itong nakaraan na pandemic, nakita nila na kaya pala tayong kontrolin ng mga bansa. So, nag-aspire sila, nangarap sila, dahil nga nakita nila na sunod lahat sa buong mundo. Ilalagay na nila yan sa isang konteksto na binding na, legal na. At kung hindi susunod yung mga bansa, pag nag-declare sila ng anumang pandemic o emergency of international concern, sa pamamagitan ng itong International Health Regulation at saka Pandemic Treaty, yung mga bansa na hindi susunod, mapaparusahan na. Ito yung pagkakaiba. Kung sino ang hindi susunod, paparusahan na. So, ang problema nito, binibigyan natin ng power itong mga entity na hindi naman natin ibinoto. Kasi ang problema nito, hindi lang saklaw ang health, halimbawa yung mga gamot natin, mga pandemic viruses, dito sa One Health na balak nila na hindi nila pinag-uusapan sa Kongreso na ang katotohanan behind kung bakit gusto nilang sila na ang magdikta sa buong bansa ng mga pandemic or international health yung mga magkaroon na ng emergency o health emergency of international concern, kasi ang saklaw nila, mga ka-curious, hindi na lang yung mga gamot, yung mga viruses. Saklaw na nila ang lahat na may kinalaman sa kalusugan natin. Lahat. Ano yun? Pagkain. So, saklaw na rin nila ang agrikultura ng WHO. Nakikita nyo? Kasi, pag sinabi lang nila, oy, meron ngayon mga, kailangan magsara or magkaroon ng emergency dahil yung mga pagkain is inatake, may mga virus na umaatake sa mga pagkain, sa food chain, sa food production. They can declare emergency. Alam niyo po ba yan? Sasakupin na nila ang agrikultura, sasakupin nila ang climate kasi it has to do with health. Ito, mga ka-curious, Diyos ko, tumataas na naman boses ko kasi nakakapanggigil ito. Dapat pinag-uusapan nila sa Kongreso. Dan Fernandez. Okay? Hindi kami dapat matuwa or magtatatalon sa ginagawa mo. Dahil una, trabaho mo yan. You are tasked to do it. Kaya nga, hindi kami sa inyo dapat lumuhod at magpasalamat. Bakit sa ginagawa mo ngayon? Dapat, kasi bakit? Trabaho nyo yun eh. That's the least that you will do. Dapat nga sabi ko, noong nyo pa dapat ginawa yan. Naiwasan nyo na sana yung maraming thousands, hundreds of thousands na mga buhay. Kung inimpisahan nyo yung pag-imbestiga noon pa. Trabaho nyo yan.
Inatasan kayo dyan. Ang trabaho nyo is to save lives. Tell the truth. Protect the citizen. Protect your constituents. And you are being paid millions. Millions. Ilan yung mga pinapasak sa inyo ng mga funding. Yung mga pork barrel ninyo. Trabaho nyo po ito. Hindi namin utang na loob ito sa inyo. You have to do your job to the best of your ability. Kasi ayaw namin maging participant kami kung gagawin nyo lang na kaya kayo naghihiring dahil meron kayong pupunteryahin na iilan lang na tao. Lalo na yung mga kalaban ninyo sa politika. Sana hindi ito ang mag-transpired ang mangyari. Kasi bakit? Hindi nyo kasi ini-explain yung katotohanan behind ang saklaw ng WHO. Hindi lang dito sa mga pandemic. Ang saklaw nila sa saklawin ng WHO, kaya nga gusto nila ng one health. One health. One religion, one health, one military. Ibig sabihin, control. Centralize ang control. Kasi sa susunod, hindi na lang mga viruses. Sasaklawin, uulitin ko, ang climate. Pag meron ng mga, pag-uusapan natin, yung mga, di ba, proven na, ipapakita natin sa inyo itong bioengineering, ipinagbabawal na sa ibang bansa. Kasi totoo, yung pagbabago ng klima. Now, pag ginawa nila, may drought, walang tubig, pwede na yan. Pwede na magkaroon ng maraming cyclone, maraming typhoon. May kapasidad nila yan. And then, sila pala ang gagawa nitong problema sa environment. And then, ang WHO, pwedeng saklaw na rin niya ang problema sa climate because ang purpose nila, kahit anong may kinalaman sa health natin, andyan ang WHO ang magdidikta. Yan ang ipaliwanag ninyo, Sir Dan Fernandez, na sasaklawin nila. Hindi lang yung sa mga gamot, sa mga virus, sa mga vitsin, kundi pati ang agrikultura, ang tubig. Kasi kung magkaroon ng problema, maglagay sila ng mga V sa tubig, pwede na silang mag-declare ng emergency ang WHO. Mga tubig, karagatan, ang klima, yon ang nakakatakot kasi gusto nila ng overreach, gusto nila ng control, total control sa health natin. At ang mga ka-curious, hindi maliwanag ang kanilang definition ng saklaw nila sa health. Kahit anong may kinalaman sa health, gusto nilang centralize ang control at power. Yun, Dan Fernandez, ang dapat i-explain mo sa tao, yung overreach ng gusto nilang magmando, hindi lang sa pandemic, dahil that's their plan. Para at least yung mga kababayan natin malaman ang totoo at meron silang karapatan magdesisyon at meron silang karapatan umayaw o hindi dito sa WHO. Dapat ang taong bayan, hindi dapat tayo panghimasukan ng mga taong magdidikta sa atin na hindi naman natin ibinoto. Hindi nga natin sila kilala. Dan Fernandez, ang pakiusap ng taong bayan, mag-advocate ka na umalis tayo sa WHO. Maraming mga bansa na kami dito, nag-sign kami ng more than 100,000 na pinipigilan. Pero ang mga tao dito ayaw. Meron na kaming matagal na. Umabot, kasi may batas dito na pag nakakuha ng 100,000 na signatures, pag-uusapan na sa Kongreso. Gusto naming tumiwalag. Okay? Dapat, si Trump, sabi niya, si Trump nung pumasok siya, tumiwalag niya sa WHO. We don't have hindi, ibig sabihin, hindi natin karapatan yon or hindi natin obligasyon, hindi natin obligasyon. Pwede tayong umayaw. In fact, si Trump, nung presidente siya, pagkapasok niya, umalis siya sa WHO. Nasamantalang, ang Amerika, ang pinakamalaking bansa na nagbibigay ng donation sa WHO.
Bakit hindi natin gawin yan? Umalis na nga, ibinalik lang nung pumasok si Biden, ibinalik uli ang Amerika sa WHO. Bakit tayo papasok na hindi nga tayo nirerepresentahan ng mga taong dapat Pilipino na sabi mo, ibang tao ang nagre-represent para sa atin sa WHO. Diba? So ano ang ano natin? Mga ka-curious, pag nangyari po ito, mas matindi na ito dahil mawawala na tayo ng soberanya bilang bansa na magdesisyon sa health natin. Pag sinabi na nila na sila na ang magdedesisyon ng lockdown sa buong mundo, sa mga countries na magsasali dito sa WHO, sila na ang magdedesisyon kung kailan tayo ikukulong. Kung kailan kayo kahit suspitsado ka lang nang nahawaan ka ng V na gusto nilang matakot tayo, pwede ka nang ikulong. Kahit yung bansa, pagdating sa international emergency, wala nang desisyon ang sari-sariling bansa. Okay? Now, mahaba po ito, pero sandali lang po mga ka-curious. Meron akong gustong panoorin natin itong kasi sobrang mahaba, hindi ko itong pwedeng panoorin. Kulang po ako ng time. Panoorin nyo na lang para sa ano nyo. Anong naging cause ng mga kamatayan ng excess deaths? Meron kayong mga listahan ng mga all causes of mortality? You have submitted also yung Tingnan all mo causes of ha, mortality. hindi ka agad sumagot. Ang PSA. Yes, sir, we have submitted you. Yes. So sa lahat ng ito, sa pinakita nyo na binabasa ko, para lumalabas during the 2021, lahat sila tumaas yung mga namatay. Di ba? Is that correct? Yes, Your Honor. So, how can you explain this? On your side, can you explain this? We are not the appropriate provide an explanation. Kasi kung Can only 500 provide the- Wow. Yeah, I know. Imaginein mo, meron siyang ipinakitang chart na meron lang tayong 500K na namamatay taon-taon of all causes. Mahigit lang 500,000 sa buong bansa na po yun. Namatay yun sa kung anong klaseng sakit, nabangga, nahulog, binangungot, lahat ng causes ng pagkadedo, meron lang tayong mahigit 500,000. Now, nung 2021, nag-jump ng 800, almost 900,000. Almost. So, pinai-explain ang Philippine Statistics Office kung ano ang rason bakit biglang tumaas. Kasi kinuha nila, mga ka-curious, ang 2015 up to 2019 na mga all-cause mortality deaths. So, kumbaga, nung 2015, ganun din, 500 plus thousand, more or less. Nagvavary lang yung konti. 2016, ganun din. 2017, 2018, 2019, 2020, ganun din. Nagpa-fluctuate lang ng konti, mahigit kumulang, pareho-pareho, 500 plus thousand. Pagdating ng 2021, anong meron? Bakit? Imbis na 500 plus K, naging 800 plus na almost 900K. Pinapa-explain kung ano ang cause. Alam mo, hindi daw nila obligado na i-explain. Sandali, pakinggan nyo nga kasi this is disturbing, no? How can you explain this? On your side, can you explain this? We are not the appropriate provide an explanation. Kasi kung Can only- 500, Wow! Hindi daw kami ano ba yung word niya, pero hindi kami kaming obligado mag-explain kung ano yon. Ano yon? Sa Philippine Statistics? Ano yan? Nanghuhula-hula ka. Bakit may ganyan? And then, alam mo ba, at the end, sinabi niya, kasi daw, hindi maipaliwanag na dahil hindi daw properly coded.
Anong ibig sabihin? Hindi nga rin inexplain kung ano yung, hindi daw, yung mga almost yung 300k na nagganyan, ang sagot lang, hindi properly coded. Ano kaya yon? Kasi mga ka-curious, ito, lalo na yung mga nagmamaang-maangang pa rin dyan na mga Pinoy na sabing walang nagugurgor, my goodness, 2021 lang ito. Hindi ikaw, kung ikaw ang nag-aano sa statistics, na trabaho mo ito, alamin kung ano ba itong 300k, ang cost, ba't sila nagurgor lahat sa dami niyan. Imagine ninyo yung 300,000, buong probinsya yon na nagganyan. Imagine niyo lang sa imagination yung nakahandusay na 300k. Minimum lang yun. Kasi yun lang yung hindi coded. Yung lang hindi na-record ng mga doktor. Kasi yung mga doktor, mga sinungaling, di ba? Lahat puro COVID, kahit nahulog sa bangin, COVID, nabangga COVID. Di ba? Nung panahon ng pandemic. Nahulog sa hagdan COVID, sinaksak COVID. So yung mga itinala nila, mga ka-curious, hindi daw coded. Ano yon? Mga ano yon? Di ba kayo mag-iimbestiga kung ano yung hindi coded na yon? So paano yung mga, kaya yung 300k, paano yung mga ka-curious, yung mga nagsinungaling ang doktor? Na kahit nahulog and then sasabihin nila, VIDCO. Paano kung may kinalaman niya na ang ikinamatay talaga yung Vitsin? Di yung 300k, konti lang talaga yon. Yun lang yung hindi ma-explain. Kaya nga inilagay ng PSA na hindi coded. At yun ang ngayon sinasabi ko, baka 10 times pa doon ang nagurgor at hindi lang 300k. Nakikita nyo? But makikita mo doon sa pag-iimbestiga na wala silang interest. Na malaman kasi kung ako yun, mag-iimbestiga kung ano yan ang dahilan ng 300k na nadedo.